the corrupt. Sa gitna ng bilyon-bilyong pondo para sa flood control projects, may mga anak ng politicians at contractors na nagfe-flex ng sports cars, mansion, at luxury trips sa IG, TikTok, or kung ano-ano pang socials. Pero proud ako sa mga Pilipinong walang takot mag-expose sa mga quote-unquote scholar ng bayan. May mga whistleblowers at online watchdogs na nagpo-post at nagtatrack ng abusadong yaman. Hindi para sa chismis, kundi para ipaalala na pera ng bayan yan. Here are some of my thoughts and opinions on sons and daughters of alleged corrupt officials. Kung magulang mo corrupt tapos flex ka ng lifestyle sa internet, edi parang billboard ka lang ng corruption. Hindi mo kasalanan kung saan ka pinanganak, pero choice mo kung paano ka mamumuhay. Do they share the same sins as their parents? Not automatically. Pero kung nakikinabang ka at nananahimik ka, edi parang pinapayagan mo na rin. That's enabling. Silence is consent. Enjoying ill-gotten wealth. Kung alam mong galing sa nakaw, tapos ginagastos mo pa, edi kasabwat ka. Enjoying stolen wealth is still theft. Do they deserve humiliation? Mas kailangan accountability kaysa asaran. Hindi lang dapat viral, dapat may kasamang hustisya. What should the Philippines do? Expose, resist, and vote wisely. Kung sawa ka na sa baha, tandaan mo, hindi lang tubig ang kalaban natin, pati baha ng corruption. Oo, hindi kasalanan ang maging anak ng corrupt, pero kasalanan ang tumahimik habang nilulunod nila ang bayan. Ako nga pala si Arya. Huwag tayong tumahimik sa harap ng korupsyon. Sama-sama nating bantayan ang pera ng bayan. Subscribe.